Nasita at natikitan ang nasa 20 pampasaherong bus sa Quezon City kaninang umaga. Ang mga nahuli mga bus na may problema pagdating sa kaligtasan pero bumibiyahe pa rin. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinla. Expired o walang fire extinguisher, di gumaganang mga ilaw, basag na salamin at pudpud na gulong. Yan ang mga karaniwang violation ng mga pampasaherong bus na nahuli ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa Quezon City ngayong umaga. Hindi bababa sa 20 bus ang nasita at natikita ng SAIC as of 6 a.m. Ang ilan sa kanila, posibleng maisyuhan ng show cause order ang mga operator para magpaliwanag kung bakit lumabag sa regulatory standards ang mga bus nila. So kailangan nating masiguro na ang ating mga kababayan ay nagkakaroon ba ng ligtas na paglalakbay sa tuwing sila ay sasakay sa ating mga pampublikong bus. Kung meron po tayong makitang paglabag, ito naman po ay ating titikitan kaagad. Or kung hindi man po matikitan, ay ipapashow cause po natin sa LTO at sa LTFRB yung mismong operator. Ang isa sa mga nasitang bus, humigit kumulang 1 taon na raw hindi gumagana ang handbrake ayon mismo sa driver nito. Ubus na ang laman ng fire extinguisher at walang early warning device. Delikado naman po ma'am, basta ito lang po ang wag lang pabayaan yung maubusan ng hangin yung compressor. Kasi kung maulan po ng hangin po kami, titigil naman po kami pag hindi na kaya talaga ng bus. Magiging regular at mas maghihigpit na raw ang mga roadworthiness check ng SAIC sa mga pampasaherong bus. Dahil marami na po nagaganap ng mga aksidente ngayon sa ating mga lansangan, kaya inaagapan na po natin ito. Bago po natin pabiyahihin yung ating mga driver at konduktor, ay siguraduhin naman po natin na nasa maayos na kondisyon yung mga papeles at yung mismong sasakyan na kanila pong gagamitin sa kanilang pagbiyahe. Ang ilang bus driver at konduktor, naiintindihan naman daw na kailangan ang ganitong pagsusuri para mapanatiling ligtas ang kalsada. Mga iba yung bumabiyahe, walang mga signal light, yun. Tapos marami pong ibang wala. Kaya tama lang po ito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista. Dagdag bawas ho ang posibleng galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ho kasi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa kanilang 4-day trading, may nakikitang pagtaas na 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Posible naman ang bawas presyo na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng diesel. Nakikita ring bababa ng 85 centavos hanggang 1 peso kada litro ang presyo ng kerosene. Isa po sa mga posibleng nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay ang panawagan ni US President Donald Trump para sa mas mababang presyo at mataas na produksyon sa Amerika at iba pang bansa. Sinuspindi muna ng Sugar Regulatory Administration ang pagpapatupad ng Sugar Order No. 6 o ang guidelines kaugnay sa pag-aangkat ng asukal at iba pang sweetener o pampatamis. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, nangangamba ang ilang grupo at stakeholder na tatagal at magmamahal ang pagproseso ng import clearance. Pati po ang posibleng pagtaas ng presyo ng asukal at iba pang sugar alternatives na makakaapekto sa presyo ng matatamis na pagkain at inumin. Bukas daw makipag-usap ang SRA sa mga kinatawan ng sugar industry kaugnay sa mga agam-agam nila. Nakatakdang maglabas ng pahayag ang Department of Agriculture kaugnay niyan. Handa raw ibalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang missile system ng Amerika na nasa bansa kung ititigil ng China ang harassment nito sa West Philippine Sea. Sa gitna niya, nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang ilang barko ng China Coast Guard. Balita hatid ni Ivan Mayrina. This is China Coast Guard vessel 3304. The so-called award for South China Sea arbitration is illegal and invalid. Radio challenge ito ang barko ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. Ayon sa PCG, oras-oras pa rin ang radio challenge sa kanilang barko sa mga barko ng China na halos isang buwan ang umiikot
at nagtatangkang lumapit sa lalawigan ng Zambales. May 4 na barko ng CCG na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kasamang kanilang monster ship. Nag-iisa nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa at nagtataboy sa mga barko ng China. Noong January 13, sinabi ng National Maritime Council na naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay sa pananatili ng mga barko at helicopter ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang 1 linggo matapos ito, 2 insidente ng pangaharas ang iniulat ng PCG. Nitong January 24, hindi natuloy ang Marine Scientific Survey at sand sampling sana ng BFAR sa Sandy Cay sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas sa mga barko ng CCG at helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Nitong January 25, ginamitan naman ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang BRP Cabra ng PCG sa Zambales. Bagamat ayon sa China Coast Guard, walang LRAD ang kanilang barko. Bukod pa yan sa iba't ibang insidente ng pamabangga ng mga barko ng CCG, pangwa-water cannon at iba pang pangaharas noong nakaraang taon. Usually we file diplomatic protests weekly. Guess how many diplomatic protests we filed last year? 52. The year before, 52. The year before that, mga 200 tas. Kasi minsan nagiging daily. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos ang tanongin tungkol sa pagkondena ng China sa pananatili ng Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Ilang beses ang umalma ang China sa pananatili ng missile system na kaya magpalipad ng Tomahawk missiles hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So, I don't understand. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea, ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump, kabilang sa posibleng pag-usapan ng bagong immigration policy ng Amerika, kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. We'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tagumpay ang pagbabalik sa kompetisyon ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana. Lumaban si EJ sa International Jump Meeting Cottbus sa Germany. Nag-second place siya roon matapos mag-clear ng 5.65 meters. Panalo naman ang pambato ng Amerika ni si Sam Kendrick sa height na 5.75 meters. Ito ang unang laban ni EJ matapos magpahinga ng mahigit 5 buwan dahil sa back injury. Kasalukuyang nasa pang-4 si EJ sa world rankings ng men's pole vault. Good job, EJ!